Nang nasa Maynila na ako, biglang nagkasakit uli si Papa. Kung kaya ako nang ang nag-aasikaso ng iba pa naming mga negosyo. Matanda na rin si Mama kaya hindi na rin talaga maaasahan. Siya na rin kasi ang nag-aalaga kay Papa. May mga oras minsan na gustong-gusto kong lumabas kasama si Alejandro pero hindi ko magawa. Mas pinipili ko na lamang na magstay dito sa bahay. Kahit nga sinasabihan naman ako ni Papa na kailangan ko ring bigyan ng time ang sarili ko. Baka daw kasi hindi na ako makapag-asawa pa. Huwag ko daw silang alalahanin. Malakas pa naman daw sila pareho ni Mama. Alam kong sinasabi lamang ito ni Papa sa akin para hindi ako masyadong nag-aalala sa kanila. Naiintindihan ko naman si Papa pero mas gusto kong kasama sila kaysa sa barkada. Although, oo naman minsan kailangan ko rin lumabas pero madalas si Alejandro lang naman ang kasama ko. Tumutulong ako sa kanya. Nagtayo kasi siya ng maliit na coffee shop. Business-minded na talaga siya kagaya ng mga magulang niya. Pero ngayon, hindi naman ganun kadalas dahil may mga tauhan na rin siya. Lumalabas naman kami minsan para maglaro ng basketball. Tapos punta sa gym, ganun lang at umuwi naman kaagad ako. Isang umaga nagulat kami sa malakas na katok sa pinto namin. Ako na tumayo at nagbukas. Nagulat ako nang mabungaran ko si Tita Rowena. Nakangiti siya nang makita niya ako. "Oh, Tita, napadalaw ka dito. Kamusta?" Gulat kong tanong sa kanya. Kaagad naman nagsalita ang Papa ko. "Papasukin mo tita mo Miguel, pinapunta ko yan dito." Tumango at nakangiti naman sa akin si tita. Kulang na lang, yakapin niya ako. Ang ganda at ang sexy pa rin niya. Walang pinagbago ang itsura niya. Natuwa ko nang makita ko siya. Kaagad ko nga siyang pinapasok sa bahay. "Ang cute mo pa rin Miguel." Bulong ni tita sa akin. Lalo akong natuwa. Sumabay na sa amin si tita sa lamesa para kumain ng agahan. "Siya nga pala Miguel, ang Tita Rowena mo, dito muna sa bahay para may kasama tayo dito. Dahil nakikita namin ng mama mo na nahihirapan ka na. Mabuti na lamang at kaagad na pumayag siya sa alok ko." Nagulat ako sa sinabi ni Papa. Kagustuhan niya din pala na papuntahin si Tita Rowena. Sa madaling salita, magiging kasambahay namin siya pero parang hindi bagay kay tita na magiging kasambahay namin siya. Ituring ko na lang siya na kamag-anak na kasama namin sa bahay. Hindi ako sanay na may kasambahay. Lumaki kasi akong wala kaming katulong. Kaya natuto ako sa mga gawaing bahay. Marunong akong magluto, maglinis, maglaba at kung ano-ano pa. Ayun na nga, wala akong magawa kundi sundin ang kagustuhan ni na Mama at Papa. Pagkatapos namin kumain ay inutusan ako ni Papa na ituro kay Tita Rowena ang magiging kwarto niya. Ang dating kwarto ng kapatid ko. Maliit lang naman ang bahay na may 4 na kwarto at may baba at itaas. Pagkatapos kong ilibot si tita ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at inayos na muna niya ang mga dala niyang gamit. Hindi naman karamihan ang dala niya. Maya-maya, narinig kong hinahanap ako ni Alejandro. Naririnig ko ang boses niya. Naghihiya siya na lumabas muna kami at maglaro ng basketball. Nagpaalam na muna ako kina Mama at Papa. Alam ko namang hindi aalis si Alejandro nang hindi ako kasama. Pero sa paglalaro namin ni Alejandro ay napasama ang pagbagsak ko. Natapilok ang kanang paa ko. Sobrang sakit, hindi kaagad ako nakatayo. Kaagad akong inalalayan ni Alejandro para tumayo. Umupo na muna kami. Maya-maya medyo nawala ang sakit na nararamdaman ko. Tumayo na kami at umuwi na pero masakit pa rin kapag lumalakad ako. Paika-ika ako kahit pilit kong huwag ipahalata sa mama ko dahil magagalit lamang ito kapag nahalata niya ito. Nagalit tuloy siya sa akin at kay Alejandro
Gusto niya akong dalhin sa doktor pero tumanggi ako dahil sprain lang naman ang nangyari sa akin. Okay lang ako ma, mamaya lang, hindi na ito masakit. Sabi ko kay mama. Nakita naman ako ni Tita Rowena at narinig niya ang usapan namin. Bendahan mo na lang muna Miguel, mamayang gabi, hihilutin kita. Marunong ako. Salita niya. Kaagad ngang kumuha ng benda si mama at itinali ang bahagi ng paa kong natapilok. Pagkatapos naming maghapunan ay nagpahinga na ako. Umuwi na rin si Alejandro. Umakit na ako sa kwarto ko at nagpahinga. Medyo pa ika-ika ako maglakad. Maaga pa, 8:00 pa lamang ng gabi. Maya-maya, umakyat at pumasok na si tita sa kwarto ko. May dala-dala siyang langis na panghilot. Ready ka na ba Miguel? Tanong niya. Sige tita, kayo na po ang bahala. Sagot ko. Kaagad na lumapit sa akin si tita habang ako ay nakahiga. Nakashort lamang ako kaya inaayos ko na ang pagkakapwesto ng aking paa. Idinampi ni tita ng dahan-dahan ang kamay niya sa paa ko. Ramdam ko malambot niyang kamay. Nakaramdam ako ng kakaiba. Nilagyan na niya ng langis at hinimas-himas niya. Makirot pero masarap sa pakiramdam. Marunong talaga si tita. Napapaaray ako pero okay lang. Mukhang gusto naman ni tita ang ginagawa niya sa paa ko. Tuloy-tuloy lang siya hanggang umakyat ang paghimas niya sa tuhod ko. Konektado yan dito Miguel. Habang pinipisil niya ang muscle ko. Masarap tita, tuloy mo lang, sagot ko. Napansin ko namang maganda ang ngiti niya. Maya-maya ay umakyat pa ang kamay niya sa hita ko. Hinimas niya at pinisil. Iba ang pakiramdam ko. May kiliting dulot ang ginagawa ni tita. Paulit-ulit niyang ginagawa ang pagmasahe niya. Nang biglang lumusot sa shirt ko ang kamay niya. Nagulat ako kay tita. Natawa siya nang makapa niya ang naninigis kong saging na kanina pa ito nakatayo. Namiss ko to Miguel. Si tita na pisil-pisil ang muscle nito. Tita, konektado rin ba yan sa pilay ko? Nakangiti ako. Oo Miguel, kaya nga naninigas na. Nakangiti rin sagot ni tita. Huwag na daw ako gumalaw. Siya na ang bahala dahil baka lalong sumakit ang pilay ko. Maya-maya lang ay tumayo na si tita. Duster na bulaklakin lamang ang suot niya na style spaghetti strap lang ito. Inangat ito ni tita at umupo na sa nakalabas kong saging. Ramdam ko ang init ng kalooban ni tita. Masaya si tita habang nakaupot tayo. Napapapikit pa siya. Maya-maya ay bumilis siya at bigla na lamang siya tumirik. Sa panginginig niya ay sumabay na rin ako. Bigla siya nang hina at bumagsak. Pareho kaming hiningal. Tumayo na si tita at kumuha ng benda. Nilagay niya sa paa kong may pilay. Huwag mo munang basahin ang paa mo Miguel para hindi mamaga masyado. Si tita habang papunta na sa pintuan ng kwarto ko. Palabas. Kinabukasan maagang nagising si tita. At nang pagbangon ko, medyo masakit pa ang pilay ko pero mas masakit kahapon kumpara ngayon. Nang pagbaba ko nga ng hagdan, nabungaran ko si tita na naghahanda na ng lamesa dahil tapos na siyang magluto. Kamusta yung pilay mo Miguel? Tanong kaagad sa akin ni tita. Medyo masakit pa tita pero hindi katulad kahapon. Sagot ko kay tita. Basta wag mo na muna basahin yan, salita pa ni tita. Mamaya, ihilutin uli natin yan pero yung hilot hindi kagaya kagabi. Medyo follow up lang ang gagawin natin. Nakangiti si tita. Hindi ko rin tuloy maiwasang mapangiti sa kanya. Kumain na muna tayo, mabuti na lang at marunong pala itong si Rowena na maghilot. Si daddy na inaabot na ang kanin sa akin. Sabay-sabay na kaming kumain. Buong araw ay naging abala si tita. Nagpunta ng grocery, inayos
ang mga labahan, nagluto at naglinis ng bahay. Hindi na ako kumilos pa dahil kailangang ipahinga ko ang paa ko. Kinagabihan pinasok ako ni tita sa kwarto ko. Hindi naman niya ako hinilot. Nagulat na lang ako dahil suot na naman niya ang suot niya kagabi. Bulaklaking duster at alam kong wala siyang suot pang ibaba. Tinanong ako ni tita kung sumasakit pa ba ang paa ko. Sabi ko, okay na rin tita. Habang nagsasalita ako ay dinakma na niya ang alaga kong kanina pa naghihintay sa kanya. Salamat Miguel, nandito ka at naiibsa ng pananabik ko sa tito mong namayapa na. Bulong sa akin ni tita. Salamat din po tita. Ang ganda niyo po at mabait pa. Tiyak makakahanap pa po kayo ng lalaking para sayo. Habang nag-uusap kami tuloy lang si tita sa paglalaro ng lato-lato ko. Maya-maya ay sabay na rin kaming natapos ni tita. Nagpaalam siya sa akin at bumalik na siya sa kanyang kwarto. Maaga akong nagising kinabukasan at nagulat ako ng pagbaba ko. Nakita ko si tita na nakabihis na at nakahanda na ang mga dadalhing gamit. Miguel, babalik na sa probinsya ang tita Rowena mo. May kailangan siyang aasikasuhin doon. Salita ni Papa. O Miguel, hinihintay ko lang ang anak ng kaibigan kong si Marjorie. Siya ang papalit sa akin. Magkakasundo kayo nun, halos kaedad mo lang din. Salita ni tita. Kaagad akong lumapit kay tita, nakaramdam ako ng lungkot. Kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat po tita. Masaya naman si tita sa ginawa ko.